Our speaker, our very own Bishop Greg Durante. So awitin nga natin yung simpleng awitin. Kung pwede tumayo ka at gamitin mo ang iyong hintuturo. Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Huwag kang mabubuhay na mag-isa, hindi ka uunlad. Kailangan natin ang isa't isa. Sabihin mo, kailangan natin ang isa't isa. Lakas mo, lakas ko. Amen? Sige nga po, at alam kong alam natin ang awiting ito. Sige po, umawit lahat. Ituro mo yung katabi mo. Sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Yung lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos. Atin nga pong bigyan ng diin, tayong lahat ay may pananagutan. So pananagutan mo yung katabi mong yan. Pag yay absent sa susunod na linggo, ikaw ang papasyal dahil ikaw ang katabi. Amen? Kailangang sama-sama tayo upang sa gayon ay magita yung laging nasa katuwaan. Napakaganda ng pag-aawitan, diniinan doon ay sa pangako mo. Amen? Ito'y magiging gabay. Ang pagtitiwalaan mo lamang po'y pangako dahil pag nangako yung katabi mo, pwede mong usisain. Di ba pangako mo nung linggo, attend ka next Sunday, uusisain mo siya. Amen? Sabihin mo, pananagutan. Ako'y may pananagutan. Nawitin nga natin yon, Sister Vilma. Haray may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, makapiling niya. Tuloy-tuloy na. Awitin natin sa panimula. Sige po, simpulan uli natin at tapusin na natin ang buo. Para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay. Para sa sarili lamang, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, makapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Nakapiling niya para makapiling niya. Amen. Hallelujah. So tayo po'y manalangin para sa mensaheng ibinigay sa atin. O Diyos, aming Ama,
napakabuti ng iyong pagkaama. At naririto kami na bukas ang puso, bukas ang isipan upang mapuno ng idaragdag mong katotohanan. At pagtibayin mo ang bawat isa na ito ay maisabuhay at maisagawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. So magsiupo po ang bawat isa at ang ating titulo ng mensahe, Let Him increase and let me decrease. John 3:30. Let Him increase, let me decrease. Kaya dito ay makikita po natin, kailangan ang Panginoong Hesukristo lamang ang siyang laging makikita sa iyo at sa aking buhay. Kaya nga po ating unawaing mabuti, kailangang matuto tayo na iiwas natin ng ating sarili. Tayo po kasi ay mapunahin. Tayo po kasi ay mapaghusga at mapaghatol. At yun ay dapat ay ating mapagtagumpayan dahil laging iyong unawaing mabuti, nasa iyo ang iyong pagunlad. Ikaw ang magpapaunlad sa iyong sarili. Ulitin kong muli, ikaw ang magpapaunlad sa iyong sarili. So ikaw at ako ay anak ng Diyos at ang layunin kung bakit tayo ay anak ng Diyos is to be blessed. Sabihin mo, blessed life. Sabihin mo, blessedness. Ang buhay po ng mga anak ng Diyos ay buhay na pinagpala. Sapagkat kung hindi tayo pinagpala, paanong mapagpapala ang nasa paligid natin? Kaya nga ang tipan ng Diyos kay Abraham, I will bless you so that you will be a blessing. Unless we are blessed, we cannot be a blessing. At laging tandaan mo rin po, tayo ay nanghihina dahil sa ating mga failure, setbacks. Pero laging tandaan mo po, huwag kang tututok sa iyong kabiguan. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong iisipin ang iyong kabiguan. Because our error, our mistakes, our failures are lesson for learning. Amen. Pag ikay nabigo, sabihin mo, may matututunan ako dito. Amen. Kaya't pag natutunan mo yung sanhi ng kabiguan, laging tandaan mo, alam ng Diyos kung saan tayo dinadala. At di niya ibig na ako at ikay magtagumpay na hindi siya kasama. God's desire is to be always with you and with me. Di niya ibig na magtagumpay ka sa sarili mo, gusto niya kasama siya. Sabihin mo, gusto ng Diyos, kasama mo siya. Kaya marami po ang pinanghihinaan ng loob dahil hindi niya alam, nakala nila pag siya nabigo ay parang hindi siya mahal ng Diyos. Hindi po. Ikaw at ako'y mahal ng Diyos, kaya ka naman nabigo dahil ikay masunurin. Hindi narinig. Pag masunurin ka, daranas ka ng kabiguan dahil hindi mo naman alam lahat kung paano mo gagawin ang pagsunod. Nakukuha niyo po. Kaya kailangan tayo ay makapamuhay na ang puso natin ay katulad ng puso ng Diyos. Dahil kung ang Diyos ay katulad ng tao, ay marami na sa atin ang hiwalay sa Diyos. Dahil nga kaiba ang puso ng Diyos at lalo siyang masugid kapag ikay nanghihina. Sabihin mo sa iyong katabi, maging masugid ang Diyos sa panahon ng iyong kahinaan. At siya po ay higit pa sa isang namimintuho. Di po ba pag nanliligaw, Brother King, Pastor King, pag nanliligaw, di ba sinusuyo mo yung iyong nililigawan? At ang Diyos sinusuyo ka dahil ibig niya na makasama mo siya.
Amen po ba? Kaya wag mo nang pagtagalin, lapit agad sa Diyos. Kaya dito ay makikita natin, huwag kang hahanga. Halimbawa, may nakita ka sa aking kakaibang pambihirang uri ng buhay. Huwag mo akong hahangaan. 3 salita ang iyong gagawin pag may nakita ka sa akin kahit maliit na kabutihan. Use it as an inspiration. Kaya pag may nakita akong kagalingan sa sino man sa inyo, gagawin ko yung inspirasyon. Pangalawa, use it as an encouragement. Ano po ang encouragement? Ito ay nagpapalakas ng loob. Kung nakaya ko, kaya mo rin. Kung nakaya mo, kaya ko rin. Amen? Kaya ang susunod ay inspiration, encouragement. And ang susunod po ay ikaw ay mahahamon na ito ay tularan. Kaya dito ay makikita po natin, ikaw at ako ay mahal na mahal ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal na mahal tayo ng Diyos. At napakaganda po, una, tanungin mo sa iyong katabi, ikaw ba ay laging nag-aalala kung paano bukas, Lunes na naman? Tingnan mo ang iyong sarili, are you worrier? Dahil pag ikay laging nag-aalala, tatanungin ko kayo, nakapagdaragdag ba ng tagumpay ang pag-aalala? Ayun, mabutit alam ninyo. Pag ikay nag-aalala, umuurong ka sa kahapon. Kaya kailangang matutunan mong mabuti. Sabi nga at nabasa ko, sinabi ni Alexander Pope, 200 years ago. Aba, ang tagal na, no? At ang sabi niya, to err is human, to forgive is divine. Kaya pag nagkasala yung katabi mo, patawarin mo agad. Uulitin kong muli, pag nagkasala ang katabi mo, patawarin mo agad at huwag mo nang ikwento. Dadalhin mo pa kay pastor. Sabihin mo, alam mo pastor, yung iyong miyembro, huwag na. Patawarin mo na siya at idalangin mo siya. Amen po ba? Kaya nagkakaroon ka ng ministry of intercession. Amen? Ang panalangin naman, hindi naman pinag-aaralan yan. Manalangin ka at matututo ka. Amen po ba? Yung iba kasi, paano kaya ang manalangin? Ano bang kailangan mo? Hingin mo, panalangin yun. Nakukuha niyo po. Kaya wag mong pahirapin ang simpleng katotohanan dahil pagkapos na ang iyong hininga, lumuhod ka at itaas mo ang 2 kamay mo at sabihin mo, Panginoon, salamat sa iyong malaking ginagawa. Huwag ang dyablo. Do not focus on Satan. Focus on God. Hello? Kaya dito, una, magsanay ka po na pagpalain mo ang Diyos. Ulitin kong muli. Focus on the need of God and bless Him. Tayo kasi ang lagi nating focus sa panalangin yung ating pangangailangan. Give me, give me, give me. At pag hindi natin natanggap, nagtatampo na tayo sa Diyos. Pero baguhin mo. Unahin muna natin, pagpalain natin ang Diyos. How shall we bless the Lord? We have to attend to the need of the Lord. Number 1 is, the Lord need you and my obedience. Ulitin kong muli. Pag sinunod natin ang Diyos, natutuwa ang Diyos. Amen? So, iugnay mo yung pagkamasunurin. Ikaw ba'y gumagalang sa iyong tatay at nanay? Ayan, so yun po'y obedience. Ikaw ba'y gumagalang sa iyong pastor? Yun po ay obedience. Ikaw ba'y gumagalang sa iyong boss, sa iyong employment? Walang nagtatrabaho dito. O kung sa negosyo, ginagalang mo ba ang iyong customer?
Amen, hallelujah. Para babalik yon pag nakita niya ng produkto mo ay totoo sang-ayon sa iyong sinasabi. Amen. Kaya dito makikita po natin ang pagkamasunurin po ay ating pinagpapala ang Diyos. Dahil ang sabi niya, binibigyan natin ng pribilehiyo ang Diyos na magawa niya yung pangako. Anong sabi sa Isaiah 1:19? If you willing and obedient, you shall partake the best of the land. So ano ang pangako? Partaking of the best of the land. Hindi ka po kakapusin, pero kailangan muna willing and obedience. And then, ang sabi ng Job 16:11, mga paborito ko po itong talata, if you obey and serve Him, you will spend your days in prosperity and your years in pleasures. Sigurado po ang kinabukasan. Pero pagpalain mo ang Diyos by obeying Him. And then ang pangalawa, you are blessing God if you love His presence. Tuwa ka ba sa presensya ng Diyos? Sabi nga ng isang lingkod ng Diyos, increase your dependency on God and be addicted to His presence. Paunlarin mo ang iyong pag-asa ay sa Diyos at magikang gumong-gumon na mamalagi sa Kanyang presensya. Kaya nga po ating unawaing mabuti, decision mo ang iyong pag-unlad. Sabihin mo sa iyong katabi, decision mo ang iyong pag-unlad. Amen po ba? Ngayon, kung titingnan mo ang kapaligiran, ay makikita mo ang kahirapan, makikita mo ang mga tao na talagang hirap na hirap, pero laging pagpasyahan mo na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Yun po. At ang pangatlo po ay love His Word. Nagbabasa ka ba ng Biblia? Kailangan binabasa mo ang Biblia, hindi basta kinikilik. Alam niyo yung kinikilik? Pupunta sa simbahan, kilikilik yung... kaya naluma na yung kanyang Biblia sa kakikilik. Pero hindi makita ang Biblia sa kanyang buhay. Kailangang buhay kang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi nabubuhay ang mga tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos na nagbubuhat sa bibig ng Diyos. Laging tandaan mo po, ang Diyos ay naglikha mula sa wala. Ang tao naglikha mula sa meron na. Amen po ba? Kaya tayo nakakagawa ng mga pagluluto dahil meron ng iluluto. Pero ang Diyos ang naglikha ng iluluto mula sa wala. Kaya pag ikaw ay naging masunurit na bubuhay lagi sa presensya ng Diyos at ikaw ay umiibig sa Kanyang salita, titiyakin ko po sa inyo. Sa panahon ng kawalan, nakangiti ka pa rin. At bakit ngingiti ka? Sapagkat alam mo, sa iyong pinagdaraan ng problema, may nakalaan at nakatalaga ang Diyos na malalaking biyaya at pagpapala. Amen po ba? Hallelujah! Pag binigyan ka ng Diyos ng pangarap, iyong lingapin yun. Amen? Kaya nga kung maaalaala ko at inaalaala ko ngayon, ang may-ari ng Honda Motors ay ang tinda lamang niya ay daladala lang niya sa bike. Nakabike lang siya sa Japan at nagdinegosyo siya. Naisip niya, pagod na pagod siya, ano kaya't gumawa siya ng kotse? Hello? Yung pag natuklasan mo yung pangarap sa iyo ng Diyos, remember this, the gifts and calling of God are irrevocable. Amen po ba? Kaya pag natanggap mo yung pangarap ng Diyos, ito ay iyong akapin at doon ka bibigyan ng Diyos ng regalo para isakatuparan mo yung pangarap na yon. At ang pangarap na ibibigay sa iyo ng Diyos ay hindi mo kayang gawin kung hindi ka sasamahan ng Diyos. Kaya pag kaya mo, ang Diyos ay nakahalukip-kip, kaya mo pala. Pag hindi mo kaya, ang Diyos ay nakaakap sa atin. At titiyakin ng Diyos na ikaw ay laging magtatagumpay.
At ang susunod na dapat na pagpapalang ibibigay natin sa Diyos, at dito marami ang nakakalimutan. Give thanks. Naaawit natin, give thanks with a grateful heart. Give thanks. Magaling tayong kumanta. Pero pag nasa lubsob, pambihira ito. Sisipain nga pa yung nakasalubsob sa kanya. Dapat magpuri ka, salamat Panginoon, at hindi ako nabuwal. Amen. Ang iyong laging ipagpapasalamat ay yung ginawa ng Diyos, hindi yung iyong karanasan. Amen po ba? Kaya nga po may nagpatotoo na siya ay bumagsak. At ang sabi niya, salamat at hindi tumama ang aking buong mukha sa simento. Kaya laging ang ipagpapasalamat mo ay yung mga dapat na nangyari na hindi pinangyari ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabihin mo, magpasalamat kang lagi. At naikwento ko nga na ako ay merong counter. At ang sabi ko, Diyos ko, sabi doon sa awitin, there are 10,000 blessings. Kaya sinikap kong magpasalamat at katitipa ko, nakaabot ako ng 5,000 plus ng pagpapasalamat. Pag ikaw ay nagsanay, magiging gawi mo na ang pagpapasalamat. Amen po ba? At sabi ng ating kaibigan na pastor ng Georgia, at siya bisita kamakailan, ang sabi niya na nung siya'y bata pa, siya ay dumadalo ng mga conferences. At sa kanyang table, umupo si Catherine Kuhlman. At ang sabi ni Catherine Kuhlman, simple lang, you can identify and detect if someone is a Christian when he pray before eating. Hello? Kayo ba ay laklak agad o hinto muna at magpasalamat sa Diyos? Lagi pong magpapasalamat tayo sa Diyos. Dahil yung paggising natin sa umaga, himala na po yun. At iyong paniwalaan na may magandang gagawin ng Diyos sa maghapon. Huwag yung mong iisipin, ako, kahapon ganito, ngayon ganito na naman. Ay paano hindi mo ginawa kahapon, kaya ngayon ay ganito uli. Gawin mo na yung kahapon, gawin mo na yung ngayon para bukas wala ka ng kahapon. Nakukuha niyo po. So, give thanks. Pag ikay laging nagpapasalamat, ikaw ay sisigla at ikay titibay at ang imposible ay mangingitian mo. Then, ang pangatlo po ay praise Him always. Purihin mo siyang lagi. And then, ito po yung mga ating gawain na, and then worship Him all the time. Pray without ceasing. And then, rejoice in the Lord always. Gawin mo po itong gawi at ugali at pamantayan ng iyong buhay na laging nananalangin, laging nagpapasalamat, laging nagpupuri, laging sumasamba, laging natutuwa at nagagalak sa Diyos. At ang Diyos tuwan-tuwa. Amen po ba? At makikita mo na isang araw, mataas na ang iyong buhay. Ipinopromote ng Diyos ang pinagpapala siya. Kaya nga ang sabi ng mga awit, bless the Lord, O my soul. Kung titingnan po natin, ito pong mga lalakit lingkod ng Diyos, yung lang 12 alagad na kasama ng Panginoon, masasama lahat ang ugali. Kaya ako hindi nagugulat kung ako may masamang ugali. Dahil pag natuklasan ko ang masamang ugali ko, doon ako hihiling para kapag tagumpay ako sa masamang ugali. Tingnan mo ang iyong katabi, lahat tayo ay may masamang ugali. At huwag kang magpatuloy sa masamang ugali. Amen? At dito makikita po natin, yung 12 alagad ay mga masama ang ugali. Kasama po yun ng Panginoon. At makikita natin kung iisa-isahin natin ay tinuruan sila ng Panginoon for 3 years pero walang natutunan. Paulit-ulit na sinabi ng Panginoon na siya mabubuhay na mag-uli, walang naniwala dun sa 12. Yung isa na may Judas, kaya nawala. So, hindi sila naniwala sa sinasabi ng Panginoon. Nakikinig pero hindi naniniwala. Kaya kailangan, pag may nangangaral sa pulpito, paniwalaan mo yung iyong naririnig. Amen? Amen.
Kaya nga, sino ang nakatuklas na nabuhay na mag-uli ang Panginoon? Mga babae. Ay nasa yung 11 apostol o alagad? Wala. Nung sabihin, nung sabihin nila, nabuhay ang Panginoon. Ha? Nagulat pa. Ay paulit-ulit na sinabi ng Panginoon, siya ay mabubuhay na mag-uli dahil ang sabi niya, I am the life and the resurrection. Kung siya namatay at nabuhay, pag tayo namatay, tayo bubuhayin din. Siya po'y hindi patay, siya po'y buhay. Amen? At lahat ng namatay kay Kristo'y nasa paraiso. Wala po sa langit pa, pero nasa paraiso. At yun po ay ikinuwento ni Jesus doon sa panahon ni Abraham at ng pulubing si Lazarus. At ang mga namatay na hindi sumampalataya kay Kristo ay nasa impyerno. Dalawa po yun, pag namatay ang tao, hindi namamatay ang espiritu at kaluluwa ng tao. Kaya pag namatay ang tao na hindi sumasampalataya kay Jesus, siya ay nasa impyerno. Waiting station po yun, terminal point po yun para sa dagat-dagatang apoy. Pero ang namatay kay Kristo ay nasa paraiso. Naghihintay ng rapture of the believers. At yung mga nauna sa atin ang unang kakatagpuin ng Panginoon sa araw ng rapture. At tayong buhay, halimbawa ngayon, nag-rapture, tayo nasa likuran ng mga nauna sa atin. Ay, napakaganda po ng katotohanan at ang katotohanan lamang pag natutunan mo ang magpapalaya sa iyo. Kaya nga, ang sabi nga ng isang Pangulo ng Amerika, many are claiming freedom, but freedom without justice is nothing. Kailangang magkasama ang freedom and justice, kalayaan at katarungan. Kaya ngayon atin pong unawaing mabuti na ikaw at ako ay iniibig ng Diyos. Huwag mo po iyang kalilimutan. Kaya hanggat maaari ay sikapin mong hindi ka nag-aalala. Sabihin mo sa iyong katabi, kahit may bayaran ka bukas, huwag kang mag-alala. Enjoy God while you are here. Biruin mo, narito ka, ang iniisip mo at isipan mo naroon sa kinabukasan, ay nagsayang ka, pisikal lamang ang presensya, pero ang isipan ay wala. Kailangan po buo, spirit, soul, and body, nakaupo dito ang iyong katawan at nakikinig ang iyong isipan. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Ang pag-aalala po ay normal sa tao. Kaya makikita natin ang talagang akin agad kinakancel yun eh. Ingat po, kinakancel ko yun dahil ako ay may nag-iingat sa akin ang Panginoong Jesus. Amen? Mag-maintain ka, sabi, ng gamot. Hindi, may nagme-maintain sa akin ang Panginoong Jesucristo. Abay, ayoko nang agawan ng gawain ng Panginoong Jesucristo because He is the one who maintain our health. Purihin ang Panginoon. At dito, ating laging tukuyin, live worry-free. Pero ulitin kong muli, hindi po basta ikaw ay matututong hindi nag-aalala. May kailangan gawin tayo. Do not worry, do not fret, and do not be anxious of anything. At dito makikita po natin, tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo sa iyong sarili, hindi mukhang may problema itong katabi ko. Siguro nagtagumpay na sa pag-aalala. Makikita naman sa mukha eh. Tingnan mo ang iyong katabi. Huwag mo nang tatanungin ang edad dahil may bata na mukhang 60. Dahil sa kaaalala. Amen. At meron namang 70 na mukhang 69. So, ating unawaing mabuti, nakakabata po ang nakapagtagumpay tayo sa pag-aalala. So, sa Deuteronomy 31 verse 8, ating tingnan po, dahil nais kong makita po nating lahat na ang Diyos ay napakabuti sa atin. Kaya makita natin the goodness of the Lord. We shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Makikita natin ang kabutihan ng Diyos. Inawit natin kanina yung the goodness of the Lord. Paulit-ulit po. At ano ang sabi ng Deuteronomy 31:8? Napakaganda po nito at ating kilalanin yung mahalagang katotohanan. Ano po ang sabi? Titingnan ko rito at medyo maliit.
At ang sabi po dito, sa Deuteronomy 31:8. Deuteronomy 31:8. At ang sabi po dito, and the Lord, He is that does go before thee. He will be with you. He will not fail you, neither forsake you. Fear not, neither be dismayed. Aba, huwag kang matakot at huwag kang mag-alala at huwag kang mabagabag dahil nasa unahan mo ang Diyos. Amen po ba? Kaya hinahawanan niya sa mga gawain ng kaawa yung ating daraanan. Bakit? Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. At hindi niya tayo bibiguin. Lagi niya tayong iaangat dahil siya ang nagpo-promote sa mga mahihina na nagtitiwala sa Kanya. What is the qualification for promotion? Mahina na nagtitiwala sa Kanya. Laging bigo na natutong umasa sa Kanya. Amen? So magkakaroon ka ng maraming patutuo dahil ang Diyos tinulungan ka sa number 1 na kabiguan, number 1 na pangalawang kabiguan, pangalawa, pangatlo, hanggang makasampu. Pero hanggang ngayon, ikay malakas at malusog pa rin dahil meron ka ng ipagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabiguan mong number 1 hanggang number 10, kailan may hindi ka tinalikdan, kailan may hindi ka pinabayaan ng Diyos, kailan may hindi ka iniwan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay may pangako at ang pangako niya, I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. Hindi kita iiwan na wala kang suporta. Ako ang aayuda sa iyo, ako ang magpapala sa iyo, ako ang magpapalakas sa iyo. Sabi ng Diyos, I will not in any degree leave you helpless nor forsake you nor let you down. Hindi kita ilalagay na malugmok, ikay iaangat ko. Laging tandaan mo po, ang atin pong kabanalan na hindi trabaho natin, ang kabanalan po ay trabaho ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ikaw at ako'y araw-araw ay hinuhugasan ng Panginoon sa kanyang dugo at tinatakpan ng kanyang dugo para ma-maintain niya ang ating holiness and blamelessness. At ang gagawin lamang natin ay laging makipagniig sa Diyos. Mahirap po bang gawin yun? Ayun. So, laging wag mong kakalimutan, wag kang titiwala agad sa akin, baka sabihin mo hindi tapat si Bishop. Ang pagtitiwalaan natin katapatan ng Diyos para hindi tayo humatol. Amen po ba? Nangako si Bishop na darating sa bahay, naghanda pa naman ako. Yung pala ay meron namang apurahang dapat idalangin sa isang emergency ward. So God is faithful, and when you trust the faithfulness of God, hindi ka hahatol. So God is good. Sabihin mo, God is good. God is faithful. So, laging tandaan mo po, ang nasa sa iyo mula nung ikaw ay maborn again, pinalitanan yung iyong kaduwagan, yung aking kaduwagan, ay pinalitan na ng katapangan. 2 Timothy 1:7. So ano raw ang ibinigay sa atin mula nung tayo mag-born again? Spirit of power, love, and sound mind. So nasa atin po ay espiritu ng kapangyarihan at pag-ibig at matinong pag-iisip. Laging nakikita mo ay pag-unlad sa gitna ng kabiguan. Yun po ang sound mind. Ang laging nakikita mo ay may ginagawa ang Diyos, hindi ang ginagawa ng dyablo. Dahil pag laging iniisip mo ginagawa ng dyablo, you will be focused on the devil. Pero pag laging tinitignan mo, may ginagawa ang Diyos. Kapag ikay nalugi, may ginagawa ang Diyos. Amen? Sabihin mo, pag ikaw ay nabigo, may ginagawa ang Diyos. Hindi ang dyablo. Nakukuha niyo po. At pag Diyos ang iyong pinagtiwalaan, ang Diyos ay malayat, maligayang magagawa niya yung iyong paniniwala sa Kanya. Na may ginagawa ang Diyos na malaki. Malaki ang problema mo, malaki ang nakatakdang gagawin ng Diyos. Yun pong tinatawag na turning point. Ano po ang turning point? Pagbabago ng kalagayan. Ang turning point po, ang ibig sabihin ay ikay magkakaroon ng panibagong pananaw sa isang panibagong buhay na higit na pinagpala bago ka
mapagpala. Yun po ang turning point. Yung mula sa kabiguan, ikaw ay pauunlarin ng Diyos. Mula sa katalunan, ikaw ay iaangat ng Diyos at pagtatagumpayin. Laging Diyos ang nag-aasikaso sa iyo at sa akin. Amen? Hallelujah! Kaya wag kang aasa sa pastor mo, wag kang aasa sa kanino man tao, umasa tayong lahat ay sa Diyos at si pastor ay mangangaral ng iyong inaasahang dapat marinig. Amen? Dahil ang pag-asa nating lahat ay ang Diyos. Wala pong magaling kundi ang Diyos. Sabihin mo, walang magaling kundi ang Diyos. Hallelujah! At ang isang dapat nating gawin, makita natin ang pananaw ng Diyos sa mga bawat sitwasyon. See the perspective of God in each situation. Bakit kaya hindi ka binayaran doon sa kontrata? Ayoko nang magsimba. Ano naman ang... bakit naman yung hindi pagbayad sa kontrata ang naging dahilan para hindi na sumimba? Sino ang mawawalan? Nawalan ka na ng kontrata tapos mahihiwalay ka pa sa Diyos. Nakukuha mo. Kung hindi binayaran yung kontrata mo, mag-alab ka sa Diyos. At isang araw, makikita mo na may kontrata ka na higit kaysa doon sa hindi binayarang kontrata, mas malaki. At ikaw ay ilalagay ng Diyos sa katuwaan dahil ikay nagsasanay sa katapatan na mabuhay na umaasa lamang ay sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, yun po ang pag-alis sa pag-aalala at ang isa pang dapat nating gawin ay isuko natin ang buong-buo ang ating buhay at ang bawat kalagayan natin. Dahil pag nakasuko po yan, ano ang mangyayari? At ikaw po ay tatangkilikin ng Diyos at isisiwalat sa iyo ng Diyos ang kanyang pagdadalhan sa iyo. Isisiwalat po yung lagi ng Diyos. At dito ay makikita rin po natin kailangang gamitin mo ang 3 mong kasangkapan. 3 tools to avoid worry. Number 1, prayer. So, ang prayer po ay lagi nating naririnig, pray, pero hindi natin isinasagawa. So, yun po yung number 1 tool to avoid worry, prayer. And then, ang pangalawa po ay Holy Scripture. Magbukas ka agad ng Biblia. At ang pangatlo po, the help of the Holy Spirit. Huwag mong kalilimutan that we have 2 advocates. We have 2 comforters. And we have 2 intercessors. Ang advocate po, yung ipaglalaban ka at hindi ka hahayaang matalo. And the first advocate is Jesus Christ. And the second advocate, yung advocate po parang lawyer. Ano po? And the second advocate is the Holy Spirit. Hindi ka ipatatalo ng Panginoong Jesus. Hindi ka ipatatalo ng banal na Espiritu. At ang pangalawa, aaliwin tayo ng Panginoong Jesucristo at aaliwin tayo ng banal na Espiritu. Amen po ba? Mabuhay ka na laging nasa kapuspusan ng pagsama ng banal na Espiritu because the Holy Spirit will guide you, will guard us, and will lead us, and will always protect us and give us comfort and bravery. Kaya dito ay makikita po natin, salita ng Diyos ang ating laging pagtitiwalaan. At mamaya idadalangin ko kayo para ang inyong pamilya ay maging maunlad at pinagpala. Gusto ba ninyo yon na maunlad at pinagpala ang inyong pamilya? Amen. Ngayon, kailangang makita mo ang 2 paraang iniutos ng Diyos. Kaya sabihin mo salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang dapat nating laging tututukan at paniniwalaan. So, believe God is keeping us with His perfect peace. Paniwalaan mo na ang kapayapaan ng Diyos ang nag-aalaga sa iyo. Kaya naman, maiiwasan mo ang pagtaas ng blood pressure, huwag mo na sukatin. Hindi totoo po yan. Ay pag lagi mo sinusukat, naku, mataas na naman. Bukas, naku, mataas na naman. At laging maiisip mo ay,
Pag sumakit ang batok, naku, mataas ang blood pressure ko. Ayun, ay dinideklara mo eh. Kaya nais kong iyong maunawaan at hindi ko pinagmamalaki ang aming kapasyahan dahil mula noon aming itinapon na yung pangsukat ng blood pressure. Ngayon, inilalagay na sa daliri. Ay, dahil pag maintain mo ang blood pressure mo, mawawalan ka ng panahon at isipan sa Diyos. Hindi ko po kayo hinahatulan, kinukwento ko lang yung aking kabuhayan na kailanman na hindi ako nagsukat ng blood pressure. At hindi rin ako nagsukat ng blood sugar. Nakukuha niyo po, kung anong sinusukat mo, yun ang uunlad sa iyong buhay. Kaya sukatin mo ang iyong personal na relasyon sa Diyos at pag maunlad ang relasyon mo sa Diyos, bababa ang iyong timbang. Pag maunlad, karanasan ko po pero hindi ako magaling, inspirasyon lang dapat ito sa inyo na kung nangyari yon kay Bishop, mangyayari din sa akin. Amen? So inspirasyon lagi, encouragement and boldness to act what you have seen and heard. Iyo pong tutularan yung iyong nakita at iyong narinig. Kaya wala isanban sa atin ang hindi mapagpapala at ang magpapala sa sarili mo sa pamamagitan ng iyong pagpapasya. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ang magpapasya na ikay mapagpala. Amen. So, ngayon ating unawaing mabuti ang kadugtong. Believe God that the blood of Jesus is working in us daily. Na ang dugo ng Panginoong Jesucristo linilinis tayo araw-araw. Tinatakpan tayo araw-araw, pinoprotektahan tayo araw-araw. Amen? At akapin mo lagi ang mga pangako ng Diyos. Yung ating kinantangan, pangako mo sandigan ko, pangako mo gabay ko. Ano pa ang iba pang sabi ro sa awitin? Pangako mo ay mapanghahawakan ko. Amen? So ngayon, ating unawain pa ang isang napakahalagang katotohanan. Lagi kang umasa sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, lagi kang umasa sa Diyos. Ngayon tayo po ay paroroon na sa dalawang iniutos ng Diyos. Dahil ikaw at ako ay linikha at ginawang anak ng Diyos para maging pinagpala. Sabihin mo, ang pagkalikha ng Diyos sa akin, ang pagkalikha ng Diyos sa iyo ay pagpalain tayo ng Diyos. At dito tayo tatayo. Kapag ikaw po ay nabuhay, ito po ang una nating gagawin. Kailangang ito ay buhay mo para ikaw ay dumaloy sa iyo ang mga malalaking pagpapala. Para ma-maintain ng Diyos ang kanyang pagpapala sa iyong buhay. Sa Psalms verse 1, ano po ang sabi doon? At doon po ay napakaliwanag, kailangang ating matutunan ang pangunahing dapat nating gawain. Ano po ang sabi ng Psalms 1 verse 1? At ang sabi po doon, napakaliwanag po, at ang sabi po dito, so blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So pipiliin mo po ang iyong mga kaibigan. Ano po, pag ang kaibigan mo hindi maka-Diyos, magiging ka rin hindi maka-Diyos. Pag ang kaibigan mo ay puro pananuligsa, manunuligsa ka rin. Nakukuha niyo po, dapat silang maligtas, pero iligtas mo muna ang iyong sarili, at nang sa gayon, later on, maililigtas mo sila pag matibay ka na't matatag na hindi ka na nakikinig sa mga chismis. Tingnan mo, ang iyong katabi. Amen? At ang sabi po sa verse 2, but his delight. So, the blessed person, his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. So, ang isa pong pinagpalang lalaki at babae, maligaya po ay sa batas ng Panginoon at binubulay niya. Yung pong kaligayahan ay may gawain nagbubulay araw at gabi. Ano po ba ang pagbubulay?
Mula second year high school ako ay binubulay ko ang 4:13 ng Philippians, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa kalakasan ni Kristo. Magagawa ko po. Yun po ang pagbubulay. Araw-araw sinasabi mo, sa mga latay ni Jesucristo ako ay malusog. Sa mga latay ni... dahil pag hindi mo po ipapahayag ang salita ng Diyos, sisingit at sisingit ang sipon at ubo. Dati ang sipon at ubo ay pangkaraniwan, ngayon ay hindi na. At pinapaniwala ang tao, kaya ang tao ay paniwalang-paniwala na ang sipon at ubo ay dulot ng COVID-19. 2023 na po ngayon, nagtapos na ang 2019. Amen? Kaya sabihin mo, laya ka na sa COVID-19. Amen? Dahil ikaw ay nasa kamay ng Diyos at ikaw ay nasa pag-ibig ng Diyos. Kaya malayo ang kahirapan sa ating buhay dahil hawak tayo ng Diyos, pospos tayo ng pag-ibig ng Diyos. At kailangan ito'y maging personal mong karanasan. Wala po yan sa simbahan, dinadaluhan. Yan po'y nasa iyong puso at nguso. Ay kahit magpalipat-lipat ka ng simbahan, kung bulok pa rin ang ating puso at nguso, pag bulok ang puso, ang nguso natin bulok din. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh, and what you speak will be the one to be performed by the angels of God. Yung lahat ng iyong sinasabi ang isasagawa ng mga anghel na nasa paligid natin. Kaya kung ikay matatakutin, mga alipin ni Satanas ang magsasagawa para mangyari yung kinatatakutan mo. Kaya kung yung iyong pinaniniwala ay pinaniniwalaan mo, yun ang gagawin ng mga anghel para maging kahatotoo sa ating buhay. Amen po ba? Hallelujah! Oh, hallelujah! The Church of Jesus Christ is a glorious church. Amen? Ang simbahan po ng Panginoon at isa lamang ang biyaya ng Diyos sa simbahan ng Panginoon, maluwalhati sapagkat luluwalhatiin ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang katawan. Hindi tayo luluwalhati sa Diyos, ang Diyos ang kikilos para luwalhatiin natin siya. At yun po ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya huwag mong sisisihin ang iyong sarili na kesyo hindi mo nagawa ito. Humingi ka lang agad ng tawad. Sabihin mo, Panginoon, patawad po at ako'y naging abala. At ikay patatawarin. Hindi ang katulad na ang Diyos ay hindi katulad ng tao na ikaw ay sisikilin at ikay titiisin. Ang Diyos nagpapatawad immediately. Humingi ka lang agad ng tawad at instantly ikay pinatawad at dadaloy na uli ang mga pagpapalat, biyaya at ikagugulat mo dahil mas malaki kaysa bago ka magkasala. Amen? Ay, ang Diyos po'y napakabuti. Amen? Walang katulad ang kabutihan ng Diyos. Oh, hallelujah. Kaya ang unang-una, iyong ilagay ang iyong sarili sa banal na pagkatakot sa Diyos at kasabikan sa kanyang mga salita. At ang isa pang tatayuan natin sa Psalms 112. Psalms 112. So dito po ay makikita natin at dito natin ipopokus ang kabuuan ng mensahe ngayong sandaling ito. Sa verse 1, ilagay natin ang ating sarili sa verse 1. Huwag ka munang pupunta sa verse 2. At ano po ang sabi? Praise ye the Lord. Blessed is the man. Blessed is the woman. Blessed is the young man. Blessed. Hindi po nakasulat yon, pero yung man po ay, yun po ay in totality. Blessed is the young woman that feareth the Lord. Sino raw ang pinagpala? Ang mga may takot sa Panginoon. Hello? At may kadugtong po't kasama, and delighted greatly in His commandments. At pambihira ang kanyang kaligayahan sa kanyang mga utos. Yun po muna ang iyong gawing pangunahin, the fear of the Lord and to greatly delight. Pambihirang magikang maligaya sa mga utos ng Diyos at ang utos ng Diyos, ibigin mo ang Diyos. Amen. At iniibig natin ang Diyos dahil tayo nagpupuri at nagpapasalamat kung masama ang ugali ng iyong asawa. Panginoon, salamat po at binago mo na ang aking asawa.
Amen. At makikita mo yung 10 pananalita niyang masasakit, magiging ng 9. Amen. Dahil laging pinupuri mo na binago mo po ang kanyang asawa at makikita natin magiging ng 8 yun at isang araw nauunahan ka na sa pagdalo. At ano ang dahilan? Dahil ikaw ay nanindigan na ang iyong asawa ay pinagpala ng Diyos kahit masama pa ang ugali. Kaya nga po kailangang magsanay po tayo sa pamamagitan ng ating bunganga. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. So ano pong mangyayari kapag ginagawa mo ito? At ang sabi po doon, ang kanyang mga anak ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Hello? So sino magpapaunlad sa ating mga anak? Ikaw. At paano mo mapapaunlad sila? Fear the Lord and greatly delight in His commandments. At makikita po natin, it is only obeying the commandments that we shall be blessed wherever we go. Pag iyo pong pinag-aralan ang blessed, makikita mo na pinagpala dahil tipan ng Diyos kay Abraham yon. It shall come to pass if you diligently hear His voice and observe to do His commandments, I will set you on high above all nations. Sa Israel po yun, if you observe and do my commandments, you shall be blessed in Kamaisa. In the prayer mountain, you shall be blessed wherever you are. You shall be blessed in your house. Nakukuha niyo po. At ang utos ng Panginoon, napaka-simple. Ibigin lang siya. At iniibig natin ng Diyos. Kapag iniibig natin ang ating sarili, hindi natin sinusumbatan ng ating sarili, hindi natin pinagagalitan ng ating sarili, tayo nagsisisi agad at humihingi agad ng tawad. Amen? At susunod, maiibig mo na ang iyong kapwa. Bakit? Naibig mo na ang iyong sarili. At yung pag-ibig magiging compassion. Ano ang compassion? Pinatawad ka ng Diyos, kaya tsak na patatawarin din yung kapwa mong masama ang ugali. Amen? Sa masamang ugali tayo pinatawad, kaya yung mga kapwa-tao nating masama ang ugali, patatawarin din at ikaw ay may saksi ang iyong sarili na ikay pinatawad at ngayon ikay maunlad na bago pa ikaw. So, laging tandaan mo po ang pag-unlad ay nasa ating pakikipag-ibigan sa Diyos. Kaya tinawag ng Diyos, kayo mga kaibigan ko, sabi ng Panginoon, you are my friends, you are not my servant. Because servants know not what his master is doing, but you are my friends because I will reveal to you everything that I am doing. At paano ang kaibigan ng magkaibigan po, nagkukwentuhan ng masinsinan at taimtim. Kaibigan, kumusta ka? Nagkukwentuhan. Kaya dapat ganun ang relasyon natin sa Panginoon sapagkat tayo ay kaibigan niya. At isisiwalat niya ang kanyang gagawin mamaya after the service. Kailangan expectant ka po. Ako ay laging, pag ako'y naglalakbay na, Panginoon, pwede po bang makita ko ang mukha mo kahit po hugis lang. At nakita ko one time, split second lang. Ang nakita ko ay balikat lang ng Panginoon. Tiyak kong balikat ng Panginoon yun, nasa dinding ng aming kwarto. Sabi ko, Panginoon, ba't naman balikat lang? Bakit hindi pa kabuuan mo? At ang sabi niya, huwag mong kalilimutan, ako ang nagbubuhat sa iyo. Kaya mula noon, wala na akong kakapaguran, napapagod pero hindi napapagod sapagkat nakita ko na yung balikat ng Panginoon nagpapasan sa akin at ang sabi ng kasulatan, cast all your burden upon the Lord for He will sustain you. Ilagak mo kay Jesucristo ang lahat ng kabigatan mo sapagkat siya ang bubuhat sa iyo. Amen? Napakaliwanag po ng salita ng Diyos at tayo maniniwala lang doon na wala sa ating magaling. Ang tanging magaling ay ang Panginoon at ang kanyang kagalingan ay kanyang isa sa katuparan sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. At ating unawaing mabuti na establish natin kailangan tayo may banal na pagkatakot. Ano ang banal na pagkatakot sa Panginoon? Ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Ano ang banal na pagkatakot sa Panginoon? Pinupuri mo lagi ang Panginoon.
Pinasasalamatan mong lagi ang Panginoon at ipagpapasalamat mo ng pasalamat ka sa Diyos dahil ang asawa mo ang iyong naging asawa at hindi iba. Tingnan mo uli ang iyong katabi, kailangan sa tagal ng panahon na kayo'y mag-asawa, kailangan enjoy na kayo sa isa't isa. Tahimik. Alam mo, laging tandaan mo, ang iyo lamang kakampi ay pamilya mo kahit na ikaw ay tinutulig sa ng paminsan-minsan. Sila pa rin sa wakas ng panahon ng kakampi mo. Amen? Amen, hallelujah. Kaya nga, napakaganda po ng pamilya. Sabihin mo, napakaganda ng pagpapamilya. Dahil pag ikaw ay mga kabataan, pag nag-asawa ka, huwag mong kalilimutan na dalawa ang inyong pangarap at dalawa ang inyong isipan. Magtatalo kayo kung kaninong pangarap ang susundin. Pero mangarap kayo sa pangarap ng Diyos at masisira ang pangarap ng bawat isa at pangarap na lang ng Diyos ang iyong susundan at ang pangarap ng Diyos, pagpalain ka ng todo. Amen. Ang pangarap ko, mapagpalat magtagumpay. Ang pangarap mo, mapagpalat magtagumpay. Pero ang pangarap ng Diyos, pinagpala ka na bago ka magtagumpay. The blessing of the Lord, it make it rich and He added no sorrow with it. Laging tandaan mo, pinagpala ka na. Sabihin mo, pinagpala ka na. At ang pagpapala ay ang banal na Espiritu na nasa atin nung araw na tayo maborn again. The blessing of the Lord is the Holy Spirit and the Holy Spirit will guide us. The Holy Spirit will expose and expound all the truth of the Holy Scriptures. Amen. Hallelujah. Banal na Espiritu lang po ang mahusay na tagapagturo. At ang kanyang paaralan, pagsubok at krisis. The University of the Holy Scripture is crisis and test and trials and problems. Because the Holy Spirit knows how to solve a problem. He will give you and dictate upon you wisdom and ideas on how to solve any problem, and each problem will be for your promotion. Each problems and crisis will be your stepping stones. Alam niyo yung stepping stones, tuntungan para makita mo yung kabilang pader. Amen, hallelujah. Kaya nais kong iyong maunawa ang mabuti. Ito po, magpo-focus po muna tayo sa pamilya. Sabihin mo sa iyong katabi, pamilya mo muna ang iyong paunlarin. So ano ang ating gagawin? Priestly anointing. So priestly blessing. Ito po yung iniutos ng Diyos. Aaron, sabihin, Moses, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na pagpalain nila ang Israel. Hello? Ang pagpapala po ay kailangang mula sa bibig ng Diyos na Kanya. At ang napakaganda po, lahat ng Kristiyano ay saserdote. We are the holy priesthood of God. Sa lumang tipan, may pinili po. Pero sa bagong tipan, lahat ng Kristiyano na born again at puspos ng banal na Espiritu ay priest of God. We are a holy priest of God. We are a holy nation, a peculiar people. Kaya bilang priest, ang ibig sabihin ay tayo po ay laging nagpapala. At ang iniutos ng Diyos kay Moses na laging babanggitin ni Aaron at ng mga saserdote. Kaya nung si Balaam ay bilang isang propeta ay gusto niya na kumita ng maraming pera. Kaya kay Balak na hari, ang sabi niya, Balaam, sumpain mo ang Israel at sila ay matalo. At dahil nga may perang ibibigay sa kanya, sinumpa niya ang Israel. Habang sinusumpa niya, lalong umuunlad ang Israel sapagkat ang sabi ni Balaam, hindi ko pwedeng isumpa ang pinagpala ng Diyos at ang mga Kristiyano ay pinagpala ng Diyos. You are anointed and blessed. Amen. Hallelujah. Kaya lahat ng sisira ng pagpapala mo, sila ang masisira. Kaya sabi ni Balaam, habang akin pong isinusumpa ang Israel, lalong pinagpapala, dahil ang sabi roon, those who will bless you, I will bless. Those who will curse you, I will curse. Amen. Hallelujah. Kaya nais kong maunawaan mga babuta, that's not the anointed of God. At laging tandaan mo, you are an anointed man and woman of God because of Jesus Christ and because of we are sealed with the Holy Spirit, each one of us. And our physical body is the temple of the Holy Spirit. It's not us, it's Him.
You have not chosen me, but I have chosen you. Huwag mong kalilimutan yan. Dahil pag ang tiningnan mo yung sarili mo, pababayaan ka ng Diyos sa sarili mo. Pero pag tiningnan mo yung Diyos, magbabago ang iyong sarili. Ikaw ay titibay at tatatag at ikaw ay magiging lalakad sa kaunlaran at pagpapala at mabiyayang landas. Pero may gawain. So ano po ang prophetic priestly blessings? The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. Ano ang sagot ng kongregasyon? Amen. Nangyari na. Huwag mong mamaliitin yung, yun po ay priestly blessing. Pagpalain kayo ng Diyos, the Lord bless you and keep you at ingatan kayo ng Diyos. The Lord bless and keep you and make His face at ang kanyang mukha'y magliwanag sa inyo, make His face shine upon you and be gracious to you. Ano po yung gracious? Na ikay nakakapagpasalamat sa pagdaan mo sa kabiguan. Na ikay nakapagpupuri sa panahon na ikaw ay nalugi. That is the graciousness of the Lord. And that is a blessing. Amen? At ikay makapagpupuri sa Diyos sa kabila nung hindi mo maintindihan sapagkat hindi natin maunawaan ang ginagawa ng Diyos, ang banal na Espiritu ang may alam. At kapag ikaw ay nakikipag-ibigan sa banal na Espiritu, isisiwalat ang dahilan na ikaw pala ay bibigyan ng isang malaking pagpapala after the test. Amen po ba? At laging tandaan po natin at dito tayo tutuon sa Romans 12:36. At ang sabi po roon, at napakahalaga po yung all things. Romans 11:36. For all things are of God, and for of Him, and through Him, and to Him are all things. To whom be glory forever. Amen. Atin pong siya sa atin. Ang Diyos ang dapat naluluwalhati at ang Diyos ang dapat maluwalhati. At para sa Kanya, at sa pamamagitan niya, at sa Kanya, ang lahat ng mga bagay. Kaya kailangang iyong unawaing mabuti ang lahat ng Kanyang mga nilikha para sa Kanya, at kung ibig mo na padaanin niya sa iyo at sa akin yung mga Kanyang mga bagay na nilikha, ating laging tatandaan. Kaya sabi ko, Panginoon, bawat piso, kinuwenta ko mula 1977 ang mga ibinigay sa akin ng Diyos na pananalapi. At kinuwenta ko, hindi ko nababanggitin ng halaga. Sabi ko, Panginoon, sa loob po ng 46 years na paglilingkod ko sa iyo, ito po ang halaga na pinadaan mo sa kamay ko. Kaya yung bagong mga halagang ipagkakatiwala mo sa akin, bawat piso gagamitin ko to spread your kingdom, to spread your greatness, to spread your gospel. Bawat piso. Sabihin mo, bawat piso, gagamitin ko para palawakin ang kaharian ng Diyos, para palawakin ang pangangaral ng mabuting balita. Ano pa? To spread the kingdom of God, to spread the gospel of Jesus Christ, and to spread the greatness of God. I won't stop till the whole Philippines knows that God is the great God. Hindi ako tutugot, hindi ako hihinto hanggat hindi ang Pilipinas ay kinikilala ng buong mamamayan na si Hesus Kristo ang dakilang Diyos. Amen po ba? At yun ay gagawin mo habang ikaw ay nag-iisa sa iyong silid na panalanginan. Sabihin mo, isang araw lahat ng mga Pilipino ay sasamba sa Diyos dahil ang huling bansa gagamitin ng Diyos ay ang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ang makakaabot sa 1040 window dahil tayo mahuhusay pagdating. Ang dila natin madali pag pumunta ka sa China, nagagalay agad natin ang Chinese language. At pag pumunta ka sa India, magagaya mo agad yon. At pag pumunta ka sa Espanya, El Señor, El Señora, muy bien. Madali tayong matuto ng mga lingwahe. Kaya ang Pilipinas ang gamit ng Diyos sa huling panahon at ikaw ang gagamitin ng Diyos. Amen. Hallelujah.
At ikaw ang magpipinan sa paggamit sa iyo ng Diyos dahil pag ikay nagpupuri sa Diyos, tutustusan ng Diyos ang iyong paglilingkod. Amen. Sa negosyo mo, ikay paunlarin para magamit mo sa paglilingkod mo. Amen. Hallelujah. Kaya dito ay makikita po natin the priestly blessing. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. Graciousness and peace. Kagandahang loob, mabiyayang loob, at kapayapaan. Amen po ba? And then, ito po ang ating pagtutuunan, prophetic blessing. Prophetic blessing. Yun pong priestly blessing, ipinapahayag. Ang prophetic blessing, ipinapahayag din. Isa-isahin po natin. At dito, mag-zero in na agad tayo. Sa Psalms 103 verse 17. Kahit hindi ninyo kasama ang inyong mga anak, you can prophetically declare. Amen? Kahit hindi ninyo kasama. Kahit mabait ang inyong anak o masungit, sila ay, through your prophetic declaration, sila ay magiging banal. Amen? Hallelujah. Amen? Hindi sa pag-attend ng Bible study, kundi sa iyong prophetic declaration, saka sila attend ng Bible study. Amen po ba? Kaya your prophetic word through your mouths ang babago sa iyong pamilya. Amen? So sa Psalms 103 verse 17, tingnan po natin at ating kilanlin ang napakahalagang katotohanan. At ang sabi po doon, ano ang sabi roon sa Psalms 103? At ang sabi roon, pakibigkas ang matuwid. Anong sabi? But the mercy of the Lord. So, tingnan po natin, ano po, dahil wala akong salamin. At ang sabi po dito, Psalms 103. Psalms 103. At ang sabi po dito, sa verse 17. At ang sabi po dito, but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness unto children's children. Ano po ang ibig sabihin? Ako'y kinakaawaan ng Diyos, kaming mag-asawa'y kinaaawaan ng Diyos at ang kanyang awa, ang awa ng Panginoon ay mula sa walang hanggan o magpakailanman patungo sa magpakailanman sa kanila na may takot sa Kanya. Kanino raw ang awa ng Diyos? Sa mga may takot sa Kanya. At sino ang may takot sa Kanya? Laging nagpapasalamat sa Diyos, laging nagpupuri sa Diyos, laging sumasamba sa Diyos. Amen? And then ano po ang kasunod? At ang sabi po doon, and His righteousness unto children's children. At ang kanyang katwiran hanggang sa apo, purihin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya yung aking mga apo, yung iyong mga apo ay pagpapalain ng Diyos at sila rin ay kaaawaan ng Diyos at sila rin ay magtitiwala sa Diyos. Amen po ba? At ano ang mangyayari kapag ang mga anak mo ay iyong tinalaga sa Panginoon? Sa Psalms 127, isa pang napakahalagang prophetic declaration na gagawin natin. Ano ang sabi sa verse 3? At ang sabi po dito, lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Ang mga anak, hallelujah, ay pamana ng Panginoon. Kaya kung kasama mo ang mga anak mo, sabihin mo, mga anak, pamana ka sa akin ng Panginoon. Amen? At ang bunga ng sinapupunan ay gantimpala ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Huwag mong sasabihin, kanino ka ba nagmana? Huwag. Basta ang sabihin mo, ikay pamana ng Panginoon, ikay gantimpala sa akin ng Panginoon. At anong mangyayari sa iyong anak kapag sinasabi mong gantimpala ka kahit ka na, hindi mo na nakilala ang tatay mo, ikaw ay pagpapala pa rin ng Panginoon. Amen. At ano ang sabi sa verse 2? Your children will be mighty on earth. Nasa bibig mo ang pag-unlad ng iyong mga anak. Amen? At ang sabi, your children will be mighty on earth. At it is vain. So, sa Psalms 112 naman po yun. Yung sa verse 2, nasa 127 ako, para makita po natin. At sa verse 4, ano po ang sabi?
So ang mga anak natin ay pamana at gantimpala. Ang mga anak natin parang mga palaso. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Sa verse 4, as arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. So if you fear God and you greatly delight in the law of the Lord, in the commandments of the Lord, then your children will be like an arrow. They will be mighty on earth. Amen po ba? And then, ano pa ang sabi? At ang sabi po dito sa isa pang, sa Psalms 128, sinabi po ron that our children will be like an olive plant round about our table. At ang ating asawang babae will be a living vine at the sides of our house. Amen po ba? Na ibig sabihin, protektado ang ating bahay dahil sa ating asawang babae. Hindi narinig. So basahin po natin sa Psalms 128. At ano ang sabi sa verse 2? The wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Nakukuha niyo po. Kaya wag mong titingnan ang masamang ugali, ang tingnan mo ay ang iyong ipapahayag na magandang kalooban ng Diyos. Amen? Kadalasan kaya hindi nagtatagumpay ang mag-asawa. Pre, alam mo ba ang asawa ko? O bakit? Ba't ikukwento mo pa sa pre mo? Sarilinin mo at sa Diyos mo dalhin, kaya ka may dalawang tuhod Amen? Pagkukwentuhan mo pa, alam mo, talagang masalita ang misis daw niya. Abay, iiwan ko na siya. Sige, misis ko tahimik Bakit naman ako makikinig pa sa kanyang kwento? Nakukuha niyo po. So ngayon, ating unawaing mabuti, you will pray for your children. That is prophetic declaration. Tumayo ang bawat isa and let us pray the prophetic declaration. At isipin mo ang iyong mga anak kung 10 yan at may kakilala kung 17 raw sila. At yung asawa naman niya ay 11. Kaya nga nagulat ako Sabi nung lalaki, ang aking mga kapatid, 17 kami. Sabi naman ng asawa, kakaunti kami, 11 lang. So, ngayon, hindi sa dami, kundi sa pagtitiwala sa Diyos ang mahalaga. Amen po ba? Dahil ang Diyos ang sapat sa lahat ng pangangailangan. Kaya ngayon ipapahayag ko, I will prophetically declare that all the children of everyone present here and all parents of Biyaya ng Diyos Christian Fellowship and those who are Christians who are online, in the name of Jesus, I now prophetically declare that your children will be mighty on earth. In the mighty name of Jesus, that your children will be mighty on earth and that your wife will be a fruitful vine on the side of your house, and your children will be like a olive plant. In the name of Jesus, I declare that your children will be arrows in the hand of the mighty man. That your children is our heritage and our reward. In the name of Jesus, let all the children of all parents present now, in the mighty name of Jesus, your children will be mighty on earth. And also I declare that your houses will be filled with riches and wealth. In the name of Jesus, as the word said, your house will be filled with wealth and riches. In Jesus Christ's name, and we believe. In Jesus' name. Amen and amen. Kaya laging ipahayag mo na pinagpala ang iyong bahay, pinagpala ang iyong buhay, pinagpala. Basta laging ipahayag mo yan 24 oras at mangyayari yung iyong prophetic declaration. O Diyos aming Ama, dakilat napakabuti. Sa iyo ang kalwalhatian at amin ang katuwaan. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.